pang-apat na pinakamalaking lawa dito sa Pilipinas at mayroon itong lawak na 173 square kilometers. Aside sa ito ang pang-apat na pinakamalaking lake, ay ito po ang pinakamalalim na lawa dito sa ating bansa at ang lalim nito ay umaabot sa 223 meters sa parte na pinakamalalim. Ito pong lawang ito ay matatagpuan sa northeastern section ng isla ng Mindanao. At saklaw po nito ang dalawang probinsya, ang probinsya ng Surigao del Norte at probinsya ng Agusan del Norte. Ang salitang mainit po ay hango sa Bisaya word na init. Ang ibig sabihin po sa English ay hot. Ang Lake Mainit ay mayroong 28 creeks and rivers na siyang nagsisilbing primary inflows o yun pong mga tributaries o yung mga maliliit na bodies of water o anyong tubig na siyang nagdadala ng tubig papunta sa lawa. Ang primary outflow naman ng Lake Mainit ay ang Kalinawan River. Ang lawa pong ito ay mayroong habang 29.1 kilometers at sa haba pong yan ay maraming mga bayan din sa probinsya ng Surigao del Norte at Agusan del Norte ang kaniyang nasasaklaw. Sa probinsya ng Surigao del Norte, ang lawa pong ito o ang Lake Mainit ay may borders sa mga bayan ng Alegria, Sison, Tubod at Mainit. At sa probinsya naman ng Agusan del Norte ay nagbo-border ang lawang ito sa mga bayan ng Kitsaraw, Habunga, Santiago at Tubay. Ang lawa ay tahanan ng mga hayop na naninirahan dito na dito lang matatagpuan. Kagaya ng iba't ibang klase ng isda, kagaya ng kasili, halwan, gurami, bulinaw, carp at tilapia. At ang lawa pong ito ay nagsisilbi ring source ng pagkain at hanap buhay ng mga naninirahan malapit sa lawa. Noong unang kita ko sa lawa na ito ay talagang na-amaze ako dahil akala ko ay dumadaan ako sa coastal area. Grabe kasi ang view kasi napakalapad ng lawa tapos ang isip ko noon ay parang dumadaan ako sa coastal area. Kung galing ka ng Surigao del Norte at papunta ka ng Davao ay nasa right side mo po makikita ang Lake Mainit. Kaya along the way ay sinadya ko na puntahan ang bayan mismo ng Mainit para makita ang lawa in bigger view at doon ko nga na kita na grabe pala ang lawak at ang ganda ng lawa na ito. Yung lawa din ay mayroong mga small islands na nasa dulong bahagi ng lawa na sa bayan ng Habungan na pa siguro yun. Kaya doon din tinry kong kumuha ng mga drone shots at na may nakuha nga rin ako. At along the way, isa rin sa mga nakapagpapaganda ng pag-long rides gamit ang motor ay yung mga instances na meron kang makakasalubong na mga kapwa riders along the way. Doon mo malalaman na hindi pala kailangan na big bike yung motor mo para makapag-loop around the country. Kasi ang dami kong nakasalubong at nakasabay sa mga ferries na naglo-long ride sila gamit lamang yung kanilang mga motor na tigli less than 150cc. Nung una kasi akala ko na pwede kang mag-long rides at recommended na mag-long rides kapag big bike yung motor mo, yung mga 600cc up, ganyan. Pero along the way, ay natutunan ko na okay lang kahit na maliliit na motor ay kaya naman as long as condition lang talaga yung motor mo at dapat ready ka sa mga anumang posibilidad na mangyari along the road.